Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Purihin ang Panginoon. Ang dami po nating dapat ipagpasalamat at ipagpuri sa ating Panginoon. Napakabuti niya at siya'y patuloy na nagpapakilala ng kanya pong katapatan sa kanyang mga pangako sa atin. Nararamdaman po natin yon. At hindi lang nararamdaman, nakikita po natin sa ating kapaligiran. Ito po yung mga pangapangarap lang natin dati kung paano tayo magkakaroon ng maayos, masino na pananambahan. It seems impossible for us then, yung mga panahon na yun. But then our Lord is amazing. Amen? He is amazing. At patuloy niya po tayong sinusurpresa kung ano po yung mga kaya niyang ipakita at kaya niyang gawin para po matutunan natin siyang lubusang papurihan, pasalamatan at sambahin. Because of so many things. Our God, mga kapatid, ay ginagawa, hindi lang po sa personal nating buhay, lalo tigit, corporately, sa ating pong iglesia. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. So, muli, mga kapatid, let us be reminded by the message of God in our church. Ang tema po, ang buod ng mensahe na pinagkaloob po sa atin ng Panginoon sa taong 2025. At palagi po natin dinideclare as we have declared kanina, Panginoon, sa ating pong praise and worship. Yung katotohanan nais ng Panginoon na laging taglay, hindi lang ng isip, hindi lang ng puso, maging ng ating mga bibig. Ang patuloy na pag-claim, pag-angkin ng katotohanan na tayo ay tunay na higit pa sa mananagumpay. We are more than conquerors in Christ. Okay, let us chant that. 1, 2, 3. We are more than conquerors in Christ. Yahweh. Amen. Kailangan taglay po natin yun, mga kapatid. Sapagkat napakarami ng hamon ng buhay. Marami. At yun ay hindi lang sinabi ng Panginoon. Nilinaw niya sa atin, in this world, you will have troubles. Dahil mga kapatid, hindi naman talaga tayo tiga dito. Hindi yung sanlibutan ng citizenship natin. Alam ba natin yon? Hindi tayo tiga dito. Hindi dito ang tirahan natin, mga hinirang ng Diyos, mga anak ng Diyos. Ano lang tayo dito? Strangers, sabi ng Bible. Our citizenship is in heaven, sabi ng Bible. So, ibig sabihin, passing by. Ibig sabihin, we will spend, maybe, if God is willing, na ilagay ka dun sa pinakasiling ng sinasabi ng Biblia, you may live in this life for 120 years. But that is very impossible in our lifetime today. Wala na yata akong nababalitaan na nabubuhay pa ng 120 years old. That is the ceiling, sinabi ng Biblia. Si Moses, namuhay sa 120. But, para sa aming mga matatanda na, medyo lumipas ng panahon. Para sa amin, napakabilis lang ng panahon.
Okay? Para sa akin, 50 years old. Pag nilook back ko yung nangyari for 50 years, I can say na napakabilis ng panahon. Dati yung mga inaakay-akay natin noon dito, when we are celebrating our 15 years, 12 years anniversary, yung mga bata no, inaakay-akay natin dito, yung mga nagsisigaw at yung mga makukulit dito. Yan sila Miguel. Inaakay lang natin yan. Tulong pawis, tulong uhog. Yun sila noon. Pero mabilis lang ang panahon mga kapatid. Yung mga bata noon, ngayon mga young people na napapakinabangan na ng Panginoon. Young people, napapakinabangan pa kayo ng Panginoon. O isa. Napapakinabangan ba kayo ng Panginoon, mga young people? Hindi ka na young people, kuya. Ayan, nabilis lang po ang panahon, mga kapatid. Let us not have that regrets. Ano po yung regrets? Yan bang when you look back sa nakaraan, nanghihinayang ka. Ba't naaksaya mo ang panahon? O huwag po tayong magkakaroon ng ganoon, mga kapatid. Tinuturuan tayo ng Panginoon how we could conquer this life. We are more than conquerors. And so, paglingon natin sa nakaraan, wala po tayong maraming regrets. Meron din tayong mga regrets. Hindi tayo perfecto. Pero wala po tayong maraming regrets. Kukunti lang. Pag lumilingon tayo, tinitignan natin ang ating kabataan. Sapagkat nakinig tayo, naintindihan natin, nag-agree tayo, niyakap natin ang katotohanan at sumunod tayo. At sa ating pagsunod, mga kapatid, umuusbong, listen very carefully, umuusbong yung tunay na kapayapaan, katiwasayan, pag-asa, at kaligayahan. Hindi yung pagtanaw mo sa nakaraan, sayang naman, 50 na ako. Anong pinagkatandaan mo, Pastor Don? Anong pinagkatandaan mo? Paglingin mo sa nakaraan na hindi mo ibinigay ang iyong sarili sa Panginoon. Now, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na maging mapanagumpay sa anumang sirkumstansya ng ating buhay. And so, this morning, gagamitin natin muli ang main text ng mensahe ng Panginoon sa atin. Ano yun? Romans chapter 8, verses 28 to 39. And we will read Romans chapter 8, verses 28 to 39. Ang mensahe po ng Panginoon sa atin is, our chant, we are more than conquerors in Christ. Tandaan, in Christ. Hindi ka nananagumpay on your own. Wala kang tagumpay doon. On your own? Wala. In Christ. Kaya ituturo sa atin ng ating Panginoon. Saan ba tayo dapat magtagumpay? Okay, let us read. Romans chapter 8, verses 28 to 39. And it says, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified,
He also glorified. What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how he will not also, along with him, give us, along with him, graciously give us all things. Paano niya binigay ang Panginoong Jesucristo? Graciously. We do not deserve Jesus. Walang sino man dito sa room na to ang may deserving na matanggap si Jesus. Wala. Paano binigay ng Ama si Jesus Christ? Graciously. Kung ang best, greatest na gift na pwedeng ibigay ng langit ng Diyos Ama ay ibinigay niya, take note, graciously, binigay niya ng, ano yung grace sa Tagalog? Sa pamamagitan ng biyaya, ibig sabihin kasi ng grace, mga kapatid, unmerited. Hindi mo yan pinagtrabahuan. Hindi. Maglinawan tayo, mga kapatid. Hindi mo yan pinagtrabahuan. Gift yan sa'yo. Kung yung mainam ay ibinigay niya sa'yo, graciously, ang sabi dito, how will He, along with the greatest gift, graciously give us how many things? All things! Nandun yun mga kapatid. Kapag naiintindihan natin mabuti yung mga kapatid. Nandun yun Kung ang pinakamainam na ibigay na, kahit hindi ka karapat-dapat, how much more the lesser things in this world. And He will also give it to you graciously. Sabi ng Bible, hindi sabi ni Pastor Don. Sabi ng Bible. Kaya naman sumasabog ang ating papuri at pasasalamat. Bakit? Because we are receiving blessings after blessings, mga kapatid, graciously. Graciously. Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who is He that condemns? Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Sino bang judge? Kanino binigay ng Ama ang karapatang mag-judge? Kanino? Sa Panginoong Jesucristo. Kung ang attorney mo na magtatanggol sa'yo ay siya rin ang judge, may talo ka ba? Ala. May talo ka ba sa kaso? Yun ang sinasabi dito. Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who is He that condemns? Christ Jesus, who died. More than that, who was raised to life,
is at the right hand of God and is also interceding for us. Bumubulong sa Ama at sinasabi, Ama, si Aloha, ako siyang pabayanan. Who shall separate us from the love of Christ? Listen very carefully, my dear brethren. Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake, we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. Knowing all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death, nor life, neither angels, nor demons, neither the present, nor the future, nor any powers, neither height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord. Now, my dear brethren, kung naiintindihan natin yon, that is a very, 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 very secure position. Amen? Secure position ba yan? Walang tatalo sa posisyon na yon. If you are one of those people whom the Lord is talking about in this passage. Okay? At kung isa ka doon, kapatid, maiintindihan mo. Bakit? Kasi ang simula natin sa verse 28, pakibalik ang verse 28, ang simula natin, kung isa ka doon, maiintindihan mo to, dahil ang simula natin, anong sabi? And you know this truth that will set you free. Alam mo ito, malalaman mo ito. And we know. That is why, mga kapatid, ang laging admonition ng Lord sa atin, listen very carefully. Dahil hindi tayo nagbebenta ng tinapay dito na magbubusog ng ating tiyan, hindi tayo nagbebenta ng pangkolorete ng katawan na magpapaganda at magpapapogi sa atin. Hindi! Anong sinasabi natin dito? Katotohanan na magdadala sa iyo sa isang secured position. Hindi lang sa buhay na ito, maging sa buhay na walang hanggan. So listen very carefully. Okay? So, ayon yun sa binasa natin, makaka-extract tayo ng isang napakalinaw na katotohanan about our secured position in Christ. Ano yun, Pastor? We know that God works. Nandito ba? Wala. Springboard ko yata. Wala. Okay. We know that God works graciously. Ang ibig sabihin ng graciously, mga kapatid, wala kang pwedeng i-claim na anumang bagay na mabuti na nangyari sa iyo dahil sa iyong desisyon, sa iyong gawa, sa anumang effort mo. Wala. Okay? God is sovereign. Ano mang mabuting nangyayari sa iyo, yung desisyon mo, yung ina mo, lahat, yung pera mo, yung katalinuhan mo, yung businesses, lahat,
Everything, mga kapatid, ay trabaho ng Diyos para sa ikabubuti mo. Iyon ang sinasabi ng Biblia. We know that God works graciously in all things for those whom God has chosen and make them more than conquerors in Christ Jesus our Lord. Sa Tagalog, nalalaman natin na ang Diyos ang gumagawa ayon sa kanyang, take note, kagandahang loob sa lahat ng bagay para sa mga taong hinirang niya at ginagawa niya silang maging mapanagumpay sa pamamagitan ni Hesukristo ating Panginoon. Okay, but the question is, the leading question is, naririnig natin palagi, more than conquerors, victors in Christ, conquerors. The question is, but how can we consider ourselves as more than conquerors? Paano natin masasabi, mga kapatid, dahil sinasabi na, Kristiyano ako, anak ako ng Diyos, tagasunod ako ni Kristo, more than conquerors ako, isa ako sa mga nananagumpay. Okay, sinasabi ng bibig mo yan, pero paano natin malalaman, mga kapatid, na talagang nananagumpay tayo sa ating buhay bilang mga mananampalataya? Now, to answer that question, let us first understand what is God's intention. What is God's motive behind, mga kapatid, doon sa kanyang trabaho na gawin tayo mapanagumpay? Ano ba talagang tumatakbo sa isip ng Diyos ayon sa Biblia? What does God wants us to conquer? Okay, pag sinabi natin conqueror, ano sa Tagalog? Mananagumpay. Ang tanong, ano ba yung kalaban mo? Saan ka ba nananagumpay? Pag sinabi natin victors, conquerors, ibig sabihin, may mga kalaban at nananagumpay tayo dun sa kalaban. Listen very carefully. Baka maya-maya, nandiyan na yung kalaban at hindi ka magtagumpay. Okay? Can we consider ourselves as more than conquerors because of our successes, credentials in this life? Say for example, mga kapatid, ito ang Truth and Life Christian Church. Gumaganda ang church, nakakapagpatayo, nakakapag-build tayo, nakakaroon tayo ng, nakakapag-impok tayo ng pera. Umuunlad ang mga kaalaman ng mga young people natin, nakakagraduate sila sa school. Can we consider that accomplishments, credentials, as something we could relate, mga kapatid? Pwede natin sabihin na more than conquerors kami. Magandang nangyayari sa amin eh. Yun ba yun? Sa tingin nyo, yun, mga kapatid? Marami tayong aircon, lumalamig tayo. More than conquerors kami. Yun ba yun, mga kapatid? Yun bang sinasabing more than conquerors? Gumaganda ang kalagayan sa buhay, nagkakapera, tumatalino, lumalago mga business, nananalo sa mga eleksyon. Ano ibig sabihin ng more than conquerors?
Yun ba yung pagiging wealthy, healthy, powerful, famous? Are these things God wants us to be victorious over? Yun ba yung mga endeavor na kinakalaban natin sa araw-araw, na pagka sumikat na tayo, and then we can say, I am more than conquerors. Sikat na ako. Kasing sikat na ako ni Jesus Christ. Ganun ba? Yun ba ang more than conquerors na pinag-uusapan natin? What is really in God's mind when He said that He will make us more than conquerors in Christ Jesus? Ano bang tumatakbo sa isip niya? Well, binasa natin at hindi tayo lalayo dun sa ating binasa sa teksto ng Aklat ng Roma, chapter 8, verses 28 to 29. At aalamin natin, saan ba talaga tayo gustong panagumpayin ng ating Diyos sa araw-araw? Anong mga battles ba ito? Okay? So, truth number 1. God will make us more than conquerors. Point number 1, by verse 29, by conforming us to the image of His Son, our Lord and Savior, Christ Jesus. Yun ang una. Anong sabi? Sa 29, for those God foreknew, He also predestined. Predestined to what? Predestined to be conformed to the likeness of His Son. So napakalinaw ng katotohanan, mga kapatid. Itinalaga ka ng Diyos para gawing kamukha ni Jesus Christ. Ngayon, kung gusto mong malaman kung nakakamukha ka ni Jesus Christ, aalamin mo ang buhay ni Jesus Christ nung siya ay nandito pa sa lupa. Okay. Si Jesus Christ ba ang mapera? Mapera ba si Jesus Christ? Maganda ba bahay niya? Ilan ang Ferrari ni Jesus Christ? Meron ba siyang kabayong mola? O hiniram lang niya yung asno? Hiniram lang niya yung asno. The coming king, riding on a donkey. In his triumphant entry in Jerusalem, wala siyang sasakyan. May bahay ba siya? Sarili? Bahay ni Papa niya, ni Joseph at ng mga kapatid. Wala siyang sariling bahay. May malaking savings account ba si Jesus? Okay. Ang sabi doon, listen very carefully, pag kinapos na naman yung pakikinig, okay, alam ko na, kailangan pala maging mahirap. No, wait, there's more. Kaya makinig mabuti. To conform to the image of His Son, Jesus Christ. Yun ang una, itatalaga ka ng Diyos para maging kamukha ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Heso Kristo. Magiging kamukha ka ng lahat ng pananagumpay ni Jesus Christ. Ano ang binabattle o ginigera ni Jesus Christ nung nandito siya sa lupa? Ano, mga kapatid? Ano? Ano yung kinonquer ni Jesus Christ dito sa lupa? Dalawang bagay. Trials and temptation, which yun ang magdadala sa atin sa point number 2 and point number 3.
God will make us more than conquerors by, number 2, protecting us and making us strong and steadfast in our faith to every troubles we will encounter in this life. Hindi ko binabasag ang hindi ko dinidisappoint ang mga pangarap nyo sa buhay, mga kapatid. Sinasabi lang natin ang katotohanan. Ano ang nasa isip ng Diyos nung sinabi niya, gagawin kitang mapanagumpay? Ano ang pagtatagumpayan mo? Okay? Number 2, sabi dito, God will protect us and make us strong and steadfast in our faith in every troubles we will encounter in this life. Nandiyan ba yung John 16:33? Middle? Yan. Ito yung unang pagtatagumpayan. Para masabing more than conqueror ka. I have told you these things so that in me you may have peace. Bakit kailangan mo ng kapayapaan? Because in this world, you will have troubles. Marami kang kakarapin. Maraming gera. But take heart, I have overcome the world. Anong inaasahan sa'yo ng Diyos? Kapatid, ang inaasahan sa'yo ng Diyos, di lang nagsasabi na mananampalataya ka, ay magtatagumpay ka sa lahat ng kapagsubukan sa mundong ito. Yun ang una. Huwag mong patakbuhin ang isip sa pera, kalusugan, o anuman, sa lahat ng pagsubok, mga kapatid. Ibig sabihin, in this life, as a Christian, as an elect of God, hinirang ng Diyos, as someone na nagsasabi na mananampalataya ako, tinanggap ko si Kristo, anak ako ng Diyos. Ang ibig sabihin nun, every day, this is very careful. Every day, dapat nananagumpay ka. Saan? You will choose. Listen very carefully, lalo na young people. You will choose. Pipiliin mo palagi. Ano yung kanta ni Monterde? Palagi? Pipiliin mo palagi. Alin? Ang relasyon mo sa Panginoon. Yan ang una. Saan natin makikita yon? Kapatid, dito sa binanggit natin kanina. Ang sabi dito, sa verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble? Sasabihin mo sa sarili mo, may problema ako ngayon, hindi mo na ako mag-church. Sa tingin mo, more than conqueror ka sa gano'n. Problema ako eh. Hindi mo na ako mag-church. Ayaw mo muna. Sa tingin mo, more than conqueror ka? Yun ang una. Marami kang troubles. But, ang palagi mong desisyon ay ang relasyon mo sa Panginoon. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution? Hindi mo na ako mag-church. Bakit naman? May kaaway ako dun sa church eh. Sasabi sa'yo, hindi daw parapat dapat sa church. Ayaw mo na dyan. Hindi na ako church yan. Siyang persecution. Meron lang pumuna sa'yo, ayaw mo nang mag-church. Listen very carefully. Listen very carefully. Ayaw mo nang mag-church. Nakalimutan mo na yung hanggang sa muli, palagi. Hindi mo na palagi pipiliin ng Panginoon.
Dahil merong pumuna sa'yo. Self-persecution, kapag may pumuna sa'yo at sinabi mo, ayoko na. Hindi na ako mag-church, more than conqueror ka na. Hindi. Dahil hindi mo palaging pinili ang relationship mo sa Panginoon. Nadadaig ka. Ibig sabihin, you are not conquering, you are being conquered. Ikaw ang natatalo ng kalaban. Yun yung mga trouble sa buhay. Or famine. Ano yung famine sa Tagalog? Walang makain. Walang makain. Ayaw ko na muna. Bakit kapatid? Walang pananghalian. Hanap muna akong pananghalian. Ano? Gutom? Kapatid, church ka muna. Meron namang almusal sa church. Pagkayari mo mag-church, ay di, sige. May pagkain ba sa church? May hinanda ba ang Diyos? Hindi lang almusal, pati yung spiritual soul mo, papakainin ng Lord para palusugin ang perspective mo, para magkaroon ka ng wisdom, paano mo i-encounter ang sitwasyon, walang makain, makinig ka sa Lord. At maririnig ng wisdom, bibigyan ka niya ng mga rema, at bibigyan ka niya ng katalinuhan, saan mo hahanapin ang pagkain. Kapag ka pinili mo ang pagkain over your relationship to God, are you more than conqueror? No, you are not. Yan ang sinasabi dito. Anong makapaghihiwalay sa akin sa relasyon sa Panginoon? Gutom? Or nakedness? Wala akong madamit. Nakakahiya. Yung mga kapatid ko doon, magagandang suot. Ako wala akong madamit. Ang lumang-luma na to. Yun bang pumipigil sa'yo, kapatid? Tandaan mo si Jesus Christ nakasakong barurag. Ang mga apostol, hindi sila, ang tawag na, mga tailored fit na damit, hindi sila hindi sila ni Jesus Christ, 12 disciples, bago tayo humarap sa 5,000, feeding the 5,000, dahil maraming tao doon, mga apostol, sandali, punta muna tayo sa barbershop. Pagwapo tayo doon muna. Siyempre naman, mga disciple, haharap tayo gusto natin sikat May ganun ba? Wala. Kapag dinaig ka ba ng, wala akong susuotin hindi ako, muna mag-church, are you more than conqueror? No. You are not. Dahil ikaw ang tinatalo ng sitwasyon at hindi mo tinatalo ang sitwasyon mo. Nakedness or danger or sword. Merong mga threat sa iyo sa buhay, tatago muna ako. Bakit? May nainis sa akin. Hindi muna ako mag-church, baka makita ako doon. Tatago muna ako. Dahil may threat ka. Natalo yung iyong relationship sa Panginoon. Nadaig. You are not more than conqueror. You are being conquered by the circumstances of your life, kapatid. Dahil mas pinili mo yung mga na mag-give up dahil sa troubles na nandyan, hindi mo siya na-conquer. Ano ibig sabihin ng Panginoon, mga kapatid? Saan ba niya tayo pinagtatagumpay? Sa lahat ng sirkumstansya ng ating buhay. Hindi niya inaasahan na, si Pastor Doy naging gobernador, si Pastor Doy, na-conquer niya. Dalawa silang naglaban sa gobernador. Sigat yung isa, pero lumamang ng isang boto si Pastor Doy, siyang nanalo. He conquered. Hindi yun. Hindi yun, mga kapatid. Dalawa kami naglalaban sa paligsahan, basketball. Malakas din ang kalaban. Nanalo yung grupo ni Pastor Doy sa basketball. Na-conquer nila. Yun ba yung sa sports? Hindi, mga kapatid. Hindi doon. Wala sa sekular.
doon sa mga sirkumstansya ng iyong buhay. Doon ka inaasahan ng Panginoon na managumpay. Okay? Now, number 3, God will make us more than conquerors by, number 3, convincing, persuading us to uphold the love of God and our relationship to Him over any good things or any temptations this world and the enemy of God can offer. Ibig sabihin, mga kapatid, ang choice mo palagi, kapatid, ay ang relasyon mo sa Panginoon over sa mga ino-offer sa'yo ng mundo. Okay? Saan mo makikita yon? Sa binasa natin. So 37 and 38. Sabi dito, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced. Kailangan mo to kapatid. You cannot afford to live a Christian life without, listen very carefully, without being convinced. Bakit? Kapag hindi ka kumbinsido sa ginagawa mo, hindi pananampalataya ang tawag mo. Okay? Yun ang sinabi sa Hebrew. Faith is being convinced of the things that you are not seeing, of the things hoped for. You are certain about that. Yun ang pananampalataya. Pag hindi ka kumbinsido, hindi pananampalataya ang tawag doon. Kaya yun ang nagdadala sa iyo kahit ka pumapayag na magsakripisyo at manalo sa every choices ng buhay na ito. And that's why, mga kapatid, pag may ino-offer ang job mo sa iyo, kapalit ng relasyon mo sa Panginoon, ano ang choice mo palagi? Your choice must be your relationship with your Lord and Savior, Jesus Christ. Meaning, conquering not only trials na pinag-usapan natin kanina, but also the temptations of this life. Kaya yun ang sinabi, I am convinced that neither death, nor life, neither angels, nor demons, anong gagawin ng mga demonyo? Anong gagawin nila? Temptation. They will suggest, and they will offer good things in this life para palitan mo yung mga bagay patungkol sa relationship mo sa Panginoon. Okay? Uuperan ka ng dyablo. It seems maganda. It seems okay, tempting. Kailangan mong magtagumpay doon. Or, babagsak ka sa kaparehong kalagayan ng dyablo na tumutok sa iyo. Okay? Mandaraya siya. Alam niyang talo siya. Alam na niya ang kapupuntahan niya. Pupunta siya sa iyo at tutuksohin ka niya para naman may makasama siya sa kapahamakang pupuntahan niya. Kaya ang tawag sa dyablo ay deceiver. Huwag kang magpapadaya sa kanya na mas mabuti ang ino-offer niya. Listen very carefully. Listen very carefully. Lalo na yung people. Huwag kang magpapadaya sa dyablo na mas mabuti, mas mainam ang ino-offer niya kesa sa direktang utos
ng Diyos. Example, huwag niyong kaligtaan o kalilimutan ang pagdalo sa paulit-ulit yan, mga kapatid. Bakit? Utos kasi yan. Utos yon. Hindi naman utos ni Pastor yon. Hindi. Hindi po utos ni Pastor yan. Hindi po. Utos yon. Inutos yun sa atin ng Panginoon. Ngayon, kung ang magiging desisyon mo is, sandali. Maganda yung gagawin ko eh. Mas mainam yung gagawin ko para sa aking sarili, para sa aking pamilya, and pwede rin para sa aking church. Maganda kasi kikita ako ng pera. Madadagdagan ang negosyo, madadagdagan ang kapirahan ng pamilya, ang susustain ang kanilang buhay, and then makakapag-tithes ako. Kikita ako ng 1,000,000 eh. Sayang din yung tithes na 100,000. Kaya lang, linggo nga lang, linggo yung kliyente ko, linggo ko lang siya pwedeng makausap. Tingin ko, okay yun, Pastor. Sige na, Pastor. Ayaw mo, may pakimkim ako sa 50,000, Pastor. No. Pinag-uusapan natin is more than conqueror. You must conquer. Okay? Tingin mo, hindi i-reward ng Diyos ang sakripisyo mo. Tingin mo, kung tinanggihan mo si 1,000,000, hindi i-reward ng Diyos ang sakripisyo mo na yan. Tingin mo, lulugiin ka ng Lord. Hindi. Tingin ba ng Diyos, Ama, nung ibinigay niya ang precious niya, ang Panginoong Jesucristo, walang magiging glory pagkatapos nun, nalugi siya dahil binigay niya ang lahat sa atin? Tingin niya yung desisyon na yun ay hindi rewarded in heaven? No. Kapatid, lahat ng iniisip mong magkakaroon ka, kaninong pagmamayari yon? Sa Diyos din. Sinasabi mo sa Diyos, diyan ka muna, Lord, hindi mo na ikaw ang pipiliin ko. Maganda to, Lord. Saka ka na. Hindi mo naisip na, sandali, yung pera ba na yon? Kanino yun? Tinalikuran mo siya, pero yung kinukuha mong pera, kanino ba yon? Sa Diyos din. Walang bagay na hindi sa Kanya. So kung pinili mo siya over that bagay or thing na tingin mo, magdadagdag sa'yo ng mas marami, pero pinili mo ang Diyos, tandaan mo, yung pinili mo, ang nagmamayari, hindi lang nung po konting hinahabol mo, kundi ng lahat ng kayamanan ng sandaigdigan. Okay? Pero ang hirap magtiwala, di ba? Bakit? Kasi lagi mong pinipili ang kalaban at hindi ang kanyang utos. Ngunit kung patuloy mong pinipili na sumunod sa kanyang mga utos, kapatid, God is really faithful in fulfilling all His promises. Pinili mo yung, kasi, Pastor, ngayon lang to meron akong deal. 1 toneladang tanso Pastor, hindi ko matangyan, linggo lang, ngayon lang yun Ala na pagka hindi ko nakuha ngayon yun, Pastor, isi-ship na yun, hindi ko na makukuha. Ngayon lang, 1 tonelada yun Pag binenta ko, mga 2 to 3 million yun, Pastor, kikita ako ng hindi kalahati, 1.5, Pastor. Sige na. Minsan lang yan, Pastor. Meron ka rin dyan, Pastor. Kapatid, pag nakita ng Lord na tinanggihan mo yung 1 toneladang tanso, hindi ka ba niya kayang bigyan
ng 3 barang ginto? Tingin mo? Hindi nga lang 3 barang ginto ang tinanggap mo sa Panginoon. Ang tinanggap mo sa Panginoon is your eternal accommodation in heaven. At ang pinambayad niya, ang buhay ng kanyang anak. Para magkaroon ka ng espesyal na kalagayan sa langit. Okay? Binibigyan lang natin ng illustration para makita natin, tama ba ang pagpili ko? Am I really conquering? So mga kapatid, huwag natin isipin na although umuunlad ang church, umuunlad ang bawat individual na kalagayan, umuunlad ang mga pamilya, although umuunlad tayo sa lahat ng larangan, huwag natin isipin na, eto na ang ibig sabihin ng we are conquering, we are more than conquerors. No, hindi yon mga kapatid. Pwede ba natin sabihin we are more than conquerors? Simple example, si pastor. Dumadami ang pera ni pastor. Nagiging mainam yung mga business ni pastor. Pero, sa nakatagong kalagayan pala ni pastor, may babae pala si pastor. Conqueror ba si pastor? More than conqueror? Sa perspective ng Diyos? Hindi, marami naman akong pera. Maganda naman business ko. Conqueror ba ako? Kung yung panlabas ko ay mainam, pero yung nakatago ko, meron palang iba si pastor. Conqueror ba ako nun? Hindi. Mga kapatid, saan tayo pinagtatagumpay ng Panginoon? Saan? In every trials and in every temptation, mga kapatid, ang pinipili natin palagi ay ang ating relationship sa Panginoon. Tanda mo yan, kapatid, hindi mo mararanasan ang Diyos kapag ka iniwan mo siya. Huwag mong sabihin, hindi mo na kita pipiliin, Lord, ha? Dito muna ako. Tingin mo, mararanasan mo siya doon? No. Listen very carefully. Hindi mo siya mararanasan sa mga choices na hindi siya ang pinili mo. Anong meron doon? Regrets. Yan ang sinasabi natin kanina. Pagtanaw mo sa mabilis na mga kaganapan sa buhay mo, lumipas ng panahon, marami kang ng pera. Tingin mo, guwapo ka, sikat ka. Tingin mo, pamoso ka. Isang araw, pag nag-iisa ka, teka, saan patungo ang buhay na ito? Tapos biglang, sandali, ano to? Tawag ng physician. Pagdating ng physician, nung check up ka, Doy, may sakit ka sa puso. Tinataniyan kita, 2 taon ka na lang. Mamamatay ka na. Ha! Doon ka magsasabi na naman, Lord, one more chance. Dun, 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 dun. One more chance. All we ask is one. Sasabihin ng Lord, paano? Huwag naman natin sabihin, wala na check. Huwag naman. Paano kung sabihin ng Lord, binigyan na kita ng pagkakataon, Doy. Marami ng pagkakataon, Doy. Kinulit kita. Pinakilaman ko ang buhay mo. Ayaw mong pakilaman kita. Para akong isang inahin na pilit na kinakalong ang kanyang mga sisiw sa aking mga malamay na pakpak. Pero ikaw, ayaw mo. Makulit ka. Labas ka ng labas. Dumating tuloy ang agila. Biglang binaklot si sisiw. Wala na. Tapos na ang pagkakataon. Wala po sana tayong maging regrets, mga kapatid, habang tinatanaw natin ang nakaraan.
the admonition for us, para makita natin na tunay nga tayong higit pa sa malalagumpay is in our everyday decision making. Sino ba ang pinipili mo palagi? Ang sanlibutan ba? Ang pag-give up mo ba sa sirkumstansya? O ang relasyon mo sa Panginoon? Mga kapatid, matanda na ang ating iglesia. We are 42 years old. And God is still reminding us to be more than conquerors in this life. Truth and Life Christian Church, once again, we are more than conquerors in Jesus Christ, in Christ. Let that truth always reign in our minds and in our hearts as we are celebrating the goodness of God in our church. Ibig sabihin, pag natuto tayo mga kapatid, at lumipas na naman ang 10 taon, maaring sa pagtanaw natin sa 42nd anniversary, maaring matanaw natin na, wow, how our God has rewarded our choices na piliin siya palagi. What we have today. This church, the improvements of the church, yung tinatanggap nating blessing, mga kapatid, hindi itong nagsasabi na we are more than conquerors. But it can be God's reward for us because our choices nung mga nakaraang panahon ay ang relationship natin sa Kanya. Kaya nagtatamasa tayo. Ito ay resulta ng mga choices natin sa nakaraan. Papurihan natin at pasalamatan natin ang Diyos. Tayo po'y magpasalamat sa ating Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Ama naming dakila, tunay na napakabuti mo, Panginoon. Abot-abot ang biyayang nararanasan namin, nakikita namin, na galing sa iyo. Salamat po. Hindi ka nagkakait ng karunungan, ng wisdom, Lord God, para ibalong sa amin upang matutunan namin, tanggapin at sundin. At ang resulta, Panginoon, ay makikita ka namin, mararanasan namin ang iyong pagsama. At ang patuloy mong pagbibigay ng biyaya, hindi lang sa aming mga personal na buhay, hindi lang sa aming mga pamilya, lalo tigit sa nangyayari aming Ama sa iyong iglesia. Ama, salamat po. We are enjoying your goodness, Lord God. At wala kaming pagbabalikan ng papuri at pasasalamat at pagsamba, kundi tanging ikaw lamang. Tinataas namin, pinapadala ang aming papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Kaya po lahat ay tumayo. Patuloy po natin ibalik ang lahat ng papuri at pagsamba. Salamat sa ating Panginoon.
Itaas natin ang ating Diyos sa Kanya na makapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala at makapagharap sa atin ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo, Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Praise God, Lord, blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him among the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Sa Diyos po ang kaluwalhatian, sa atin po ang kapayapaan at kaligayahan, mga kapatid. Magandang umaga po muli sa ating lahat.
Thank you.